how are you? I'm Anaya Mujib and welcome back to my channel. So for today's vlog, ayan, kung nakikita nyo, naglilinis na muna kami, umagang-umaga. Busy na kaagad kami ni Mama. Dahil for today, marami kaming gagawin. Dito po kasi sa Pakistan, napakalaki po kasi ng mga pamilya nila. So yung mga ibang kamag-anak na hindi nakapunta sa bahay namin sa Gilgit, kami naman yung bibisita sa kanila ngayon. It's either kasi matanda na, sa sobrang katandaan, hindi na pwedeng bumahe. Dahil malayo kami, Gilgit kami, tas currently nasa Hunsa kami. So, yung iba may sakit, yung iba matanda na. So, yung mga ganong rason, kami na yung bibisita sa kanila. Parang paalala, kinakamusta, ganyan. Napaka-family oriented nila, close family tie, ganun sila dito. Kahit na malalayo pa yung mga lugar, binibisita talaga nila dito. Hindi pwedeng hindi bisitahin. Lalo na si Mama at Babo, napaka-active. Active sila sa pagbisita sa mga kamag-anak nila. Ang galing ng walis nila dito, yung mga sanga-sanga ng halaman. Yung ginawa nilang walis. Hiningal kagad ako, sandali. So ngayon pa lang, ayan, naghahanda na kami ni Mama. Iniisip ko pa nga lang, napapagod na ako dahil nga, ang biyahe dito, dahil yung lugar nila, lubak-lubak yung daanan. So tagtag talaga sa loob ng sasakyan. And, paalalahanan ko na po kayo, ang camera ko po hindi gimbal. So medyo may konting pagyanig. Kung nahihilo po kayo, pagpasensyahan nyo na. So, back to my video. Ang hirap mag-vlog na may kasamang bata tapos nasa gilid pa kami ng bangin. Kaya todo hawa ako sa camera at sa kamay ni Babo. Hawak mahigpit talaga, lalo na sa batang to. Napakakulit, napakalikot. So ayan, naghanda na kami pag-alis. Ayan yung sasakyan na gagamitin namin. At si Babo, naisipan na munang bisitahin ang mga baka. At gusto niyang pakainin. So ayan, gagawin muna natin bago tayo umalis. Tuwang-tuwa si Babo dito sa mga baka na alaga ni Mama. So, dyan sila kumukuha ng gatas, sila Mama. Kumukuha ng gatas na pangtsaan nila. Tapos, yung sobra nilang gatas na nakukuha, ginagawa nilang yogurt, ginagawa nilang butter, at kung ano-ano pa. Sa susunod na mga video, papakita ko sa inyo paano nila gawin yon. Pero sa Gilgit, si Mama, gumagawa din siya ng laban. Kung nasa Middle East kayo, familiar kayo sa laban na iniinom, yun, dito ginagawa lang namin sa bahay. Pero all natural, wala silang ginagamit na asukal. Ang galing lang. Touch na touch! Yes. Yes. Yeah. Bye-bye. Eat well. Yes. Bye-bye. Let's go din na. Wow! Car! Car! Tatay, car! Let's go! Amaze na amaze pa rin ako sa lugar na to kahit ilang beses na ako nakapunta at ilang beses na rin ako tumira, nakatulog. Pero tuwing nandito ako sa Hunsa, gandang-ganda pa rin talaga ako sa lugar na to. Hindi nakakasawang tingnan yung paligid, yung mga bundok, yung mga puno, at ang bubunga pa ng mga puno nila dito. At eto, bumabiyahe na kami
papunta dun sa unang kamag-anak na bibisitahin namin, yung kapatid ng mother-in-law ko. So, yung pataas na yan, nakikita nyo yung tuktok na yon, yung una ko pinakita, doon sila nakatira. Pwede namang lakarin, pero nakakahingal kasi. Ang hirap lakarin ng pataas. So, may sasakyan naman, pwede naman makadaan yung sasakyan doon. Kaso, nakakatakot lang. Papakita ko sa inyo kung bakit nakakatakot. Dahil nasa gilid talaga ng bangin. Eto, nasa kabilang side ako, so hindi pa masyadong nakakalula. One way na nga lang, nakapag-U-turn pa si Sudi. Grabe, ang galing nitong driver talaga. Ang galing niyang driver. Napabilib talaga ako ng asawa ko dito. Tingnan nyo naman kung gaano kabangin. As in, kaunting-kaunti na lang. Kalahati na lang yata ng gulong. Susub-sub na kami sa gilid ng bangin talaga. As in, bangin na yan, no guys. Nakikita nyo ba? Habang pinapanood ko to, nanginginig na ako sa takot. Kita nyo yun? So, nakikita nyo yan yung paligid na yan. Ang taas na namin, 'di ba? Tuktok na talaga kami. So, yung tatay niya, yung nagsasabi, nag-a-advise kung pwede pa usog o hindi. So, ayan, nag-U-turn kami sa part na yan dahil nagkamali siya ng kalsadang pupuntahan. Mali pala yung napuntahan naming lugar. So, babalik kami kung saan nakatira talaga yung kapatid ni mother-in-law. Dito sa Hunza guys, one way lang. Pero ang mga Pakistani ang gagaling. Kahit one way, nagagawang two ways nila. Nagagawa nilang padaanin ang dalawang sasakyan. Ang galing nila magmanobela eh. At ayan, nilakad na namin mula dun sa parkingan ng sasakyan hanggang dun sa bahay ng kapatid ni mother-in-law. This is the greenhouse for vegetables. Ang hirap mag-vlog, 'di ba? Tapos may bit-bit ka pang nagnunok-nok na bata dahil nakatulog si Babu. Tuwing nasa biyahe kami, nakakatulog talaga si Babu sa sasakyan. Let him sleep or else later he will cry. Pinakita ni father-in-law yung pinaka kanal nila. Yung tubig na yan, nanggagaling sa bundok at ang linis, ang lamig. Kaya nag-uusap sila kung may tao ba sa bahay o wala. At ayan po si Babu, tulog. Grabe, sarap ng weather nila dito sa taas. Ang lamig. Lamig ng hangin. Ang himbing ng tulog kasi ang lamig. Tapos kasi pagod sa biyahe. Plus pagod pa sa mga kakaikot niya sa mga alagang baka ni mama. So ito yung typical na pagkain nila na inihahanda sa mga bisita. Yung chai na may asin, and then butter,
at yung tinapay na roti. Pero sa akin kasi hindi ako nag-aasin. So, binibigyan nila ako ng asukal. Bayo, ang ibig sabihin ay asin. Sakar naman kapag asukal. So, may papansinin nyo, may parang bato. Bayu. Pakistani. Bayu. So, yan mapapansin ninyo, may bato na sinasawsaw sa tiyaan nila. Yun yung Himalayan salt. Yun yung pinakapang-asin nila. Ganyan sila uminom ng tsaa dito. At ayan, ganyan yung pagkain nila. At finally, gising na si Babu. Ayan. Nagtatakbo na sa mga pinsan niya. Yan talaga eh. Kaya mabilis mapagod eh. He's running. Run. Ayan, kasama namin si Ano. At walang humpay na paglalaro ng mga batang to. Fast! Run fast! Watch your step! Oh! Run! Whoops! Oh, your apple. Ang sarap maging bata, di ba? Tingnan nyo, wala silang kaproblema. Eat your apple. Ini-enjoy nila ang pagiging bata. Running! Run! Running! Oh! Oh! Running! Run! So, ayan guys, punta naman tayo sa farm nila. Dahil may mga medyo hinog na apples na sila. Kasi yung sa apples namin, mga apples doon sa taniman namin, it's there. Is medyo hindi pa hinog at hindi pa pwedeng kainin, sabi ni Mama. Wow! Too much So, eto may mga maliliit silang apples na pwedeng kainin na. Ang tawag nila Japanese apple. Ewan ko bakit Japanese apple. Pero ang tatamis ng mga apple na to kahit maliit pa at green pa yung iba. Pero ang sarap, ang lutong. Mama! You harvest all apple! So, ayan. You took all the apple? Too much apple. Thank you so much. I put peach Yun. Okay. with them, okay? Okay, thank you so much. No problem. Ang sarap ng simoy ng hangin nila dito. Ang lamig. Ang fresh. So, ayan. Hinakot na ni Mama. Buong isang plastic pinuno niya talaga para dalhin namin. Shukriya. But shukriya. So, ayan. May greenhouse din sila. At ang ganda lang ng view nila dito. So, babalik na kami sa bahay. Pero bago kami bumalik, may bibisitahin pa kami isang bahay ulit. Ganito dito. Hindi ka makakauwi ng dire-diretso. Meron kang bibisitahin. Kumbaga may stopover muna bago ka makauwi ng bahay. So, ayan yung daanan nila dito. At ang ganda ng view talaga.
So ngayon, ito lalakad kami dahil mangongolekta pa kami ng apricot ulit sa ibang lugar naman. So ayan, nauna na si Sudi. Sudi to. Yeah? Let's check first here. Wow. Look at that view. Ganda ng view nila dito. Diba? Ang dami pa ring apricot. Kahit saang lugar talaga dito may apricot. Lahat ng bahay may apricot na ina-harvest. Parang picture lang, no? Pero ang ganda. Ayan, naunguha na naman ng apricot si Sudi at ang tatay niya. Dahil dadalhin namin sa Gilgit, doon sa pamangkin niya. Ayan. Ang ganda, diba? He's excited. Oh, no, 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 no. No. No, 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 no. No need to go down, ano. Stay here. It's dangerous to go down. No? Ay! Yes, yes, yes. Wow. Imagine, this is 1 o'clock. 1 o'clock na. Bye-bye. Bye-bye. Eat. Eat your apricot. See, after apple, apricot. Wow. So ayun, tapos na kami bumisita sa isa sa mga kamag-anak ni Sudi. Ito yung pinakamalapit na kamag-anak na bibisitahin namin for today. At babiyahay kami sa ibang lugar para mabisita yung iba naman. Dahil yung ibang kamag-anak ni Sudi is babiyahay kami ng 30 to 1 hour. So ito muna yung inuna namin. Dahil magtatanghalian na muna kami para makapag-recharge. And babiyahe na ulit kami. So, sana nagustuhan nyo po ang video na to. And please subscribe to my channel. And click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. See you on my next vlog, inshallah. And always remember, stay beautiful in here, in your heart, of course. Bye!